Noong una po akala ko dinaganan po ako ng aking mga kasamahan. So pagkaluhod na pagkaluhod ko po ay, pinaputukan na po kami. Ganon din ang sundalo. Bawal pumatay, pero pagka ikaw papatay na limbawa, nagtanggol ka sa sarili mo, nakapatay ka, hindi naman pagpatay yun pagtatanggol yun sa sarili. Ako po ay dating miyembro ng United Church of Christ in the Philippines, protestante po. Mga panahon po yun, ako po ay naniniwala rin sa mga anting-anting, dahil na rin po sa impluwensya ng ibang mga kasama sa serbisyo na naniniwala na ito ay magpoprotekta sa atin. Before po akong maanib, ako po talaga ay manginginom po ako noon. Malimit po ako ay nababarkada. Kaya nga po ang aking ama noon, ako po ay hinahanap sa mga tambayan. Ano yung si Rex? Hindi po. Turado kayo ha. Dahil nga po ako po kung umuwi ay madaling araw na dahil nga po sa pagbibisyo. Nung ako po ay pumasok sa Philippine National Police Academy, ang edad ko po ay 18 anyos. Ay nakagraduate po sa edad na 20 years old. Nakapakinig po ako kay kapatid na Ellie noong pong 2001. Gawin sa anting-anting mo, naku po, sunugin mo gaya ng mga Diyos-Diyusan. Aksidente po na nakita po namin sa Diyos yan television. Yung pong pangaral ng kapatid na Ellie. Kasama ko po noon yung aking pugina. Nakita ko po na tama nga po yung mga aral na sinasabi ni Brad Ellie. Ay agad ko po ay sinunog yung mga Latin na may mga libreta po yun. Iba naman po mga bato, medalyon ay akin pong ibinaon ng panahon na yun. Natanggap ko naman po yung aral na ang Panginoon nang sa atin talaga po ang magliligtas. Almost 2 weeks lang po ay nakahanap po kami ng pwede magdoktrina sa amin. Kasi nung panahon po noon ay wala pong lokal sa aming lugar. Kasama ko po yung aking may bahay, aking pong asawa, aking hipag, bayaw, aking pong mga biyenan, at iba pa pong mga kamag-anak sa kakapitbahay po namin sa lugar na yun. So kami po ay 15 na nadoktrinahan nung panahon pong yun. Sa awat tulong po ng Diyos, kami pong 15 na nadoktrinahan ay nabautismohan noong April 13, 2001. Kami po yung mga naging unang bunga po doon sa aming pong lokal, sa lokal po ng Tartaria sa Silang Cavite. Ilang buwan pa lang po na aking kaaanib ay nagkaroon po kami ng isang police operation kung saan po ay isa po ako sa nauna na pumasok doon sa aming target, mga membro po ng robbery hold-up group. Sa tuwing po kami mag-ooperate, aking pong hiling sa Panginoon na sana po ay huwag na lang manglabang yung mga suspect or mga tao na aming huhulihin. Dahil nga po ang isang kinakatakot ko na ng panahon na yun ay kung ako po ay makakapatay. Dahil lang nga rin po sa mga aral na akin pong napapakinggan kay kapatid na Ellie. Ganon din ang sundalo. Bawal pumatay, pero pagka ikaw papatay na limbawa, nagtanggol ka sa sarili mo, nakapatay ka, nilusob ka, limbawa, nagtanggol ka, self-defense, hindi naman pagpatay yun pagtatanggol yun sa sarili. At nga pong 2017 ay sumiklab yung pong gera sa Marawi, kung saan po ako ay naatasan na mag-lead ng Special Action Force sa combat group. At doon po ay nakita ko na napakalaki po ng nakaatang sa akin na responsibilidad. Gayun po ay dalangin ko po talaga sa Panginoon na samahan po sana ako sa gagawin po naming operation. Nangailangan po kaming mag-relocate o lumipat ng lugar dahilan sa na burnout na ng kalaban yung aming posisyon. Kung nauunang naglalakad ng panahon na yun, napaluhod po ako. Noong una po, akala ko, dinaganan po ako ng aking mga kasamahan. So, pagkaluhod ko po ay
pinaputukan na po kami. Nung panahon po na yun, hindi ko po alam kung saan nanggagaling talaga ang putok. Basta nagliliparan po yung bala. Natapos po yung enkwentro at nambalikan namin yung aming posisyon. At yung mga nakasaksi na aking mga kasamahan ay tinuro yung pong tama nung mga bala ay kung ako po ay hindi niya paluhod, ang tama po ay sa aking muka mismo. So dito po nakita ko po talaga na ay Diyos na sa amin po ay gumabay. Ako po sa araw-araw dalangin ko na sana unang-una walang masaktan sa aking mga kasama at kami po ay makauwi ng buhay sa aming pamilya. Doon po sa aking grupo ay meron pong 2 kapatid na kasama kami. Nagkakamustahan na rin po kami. Sabi ko na rin lang po sa kanila, open lang tayo ng mga YouTube. Bago may panahon, panoorin natin yung mga ni Brad Eli. Kuminsan po, kami po ni Brad Lambert, ni Colonel Suerte, na isi-share ko rin po sa kanya yung pong mga aral na ating pong tanggap. Nung panahon pong yon, hindi po alam ni Brad Lambert yung dating daan. Sige, pag uwi natin sir ay paano ako diyan? Aanib ako diyan. Tuloy-tuloy po ang naging gera po noon. Umabot po kami ng 5 buwan na nakikipaglaban. At napakarami pong nangyari na sa sarili ko po, hindi ko po lubos maisip kung paano kami nakaligtas. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at isa po kami sa unit na kakaunti ang aming naging casualty. Meron po isang kasama na lokal na taga roon. Ang sabi niya antindi naman ng anting-anting mo sir kasi para daw pinapayungan yung aming unit. Ay sabi ko, yun ay pagliligtasan sa atin ng Diyos. So hanggang po kami nakauwi, ramdam ko po na sa akin po mismo pag ina-assist ko, tanging Diyos lang ang makakapagligtas sa atin, hindi man anumang bagay, kung bertud man yan, anting-anting yan. Mula po nung ako ay naging pulis, hanggang ngayon po, hindi lang po sa mga enkwentro aming nasamahan, sa maraming pong bagay, ay masasabi ko po na wala pong katumbas yung biyaya na nakamtam natin sa Panginoon. Ako po si kapatid na Rex Arvin Malimban at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.